Magandang hapon po. Naghain ng motion for reconsideration sa Korte Suprema ang ilan sa mga tutol sa pagtaas ng toll sa South at North Luzon Expressway at sa Skyway. Kaugnay ito sa naunang desisyon ng Korte Suprema na payagan na nasabing toll hike. Base sa inihaing MR ni Atty. Ernesto Francisco, pabigat sa publiko ang automatic toll rate adjustment formula na nakasaad sa toll operation contract. Tila baliwala raw ang public hearing dahil nasa toll contracts na ang initial toll rate na ipatutupad. Panawagan naman ng mga grupong Piston at National Council for Commuter Protection. Sana'y kapakanan ng taong bayan ang isipin ng Korte Suprema. Nagbabala naman ng Independent Philippine Petroleum Companies Association na posibleng tumaas ang presyo ng produktong petrolyo kapag ipatupad na ang 250% toll hike sa SLEX. Tataas daw kasi ang hauling o transport cost ng mga truck o lorries na dumadaan sa expressway. Dati na iginiit ng mga pamunuan ng NLEX, SLEX at Skyway na magpapatupad sila ng toll hike para sa pagpapaganda at maintenance ng mga daan. Sa ibang balita naman, nagsama-sama sa Makati ang mga tutol sa Reproductive Health Bill. Kabilang sa mga lumahok sa Save Life and Family Congress ng grupong Human Life International ang ilang taga-simbahan. Nagsabi sina dating Cebu Archbishop Ricardo Cadedal Vidal at HLI Oceana Executive Director Ligaya Acosta na handa silang magpakulong sa ngalan ng pagbabasura sa RH Bill. Giit ni Cardinal Vidal, labag sa turo ng simbahan ang pagkitil ng buhay. Nakausap na rin daw niya ang ilang mambabatas at umaasa siyang mapagbigyan ang kanilang posisyon. Dati nang sinabi ni House Minority Leader at isa sa mga proponent ng RH Bill na si Representative Edsel Lagman na walang problema kung magtitipon-tipon ang mga kontra sa RH Bill. Pero huwag naman daw silang manakot. Layunin lang ng batas na may pagpipilian ang publiko. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Lala Roque. Mount Bulusan sa Sorsogon, muling nagbuga ng abo. Aktibidad ng bulkan, patuloy na minomonitor ng PHIVOLCS. Dalawang pedestrian, patay na masagasaan ang umaharurot na kotse sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Driver na medical student, inaantok daw. At ang pagrampa ni Isa Calzado sa bikini competition sa Beauty Queen. Tutukan sa 24 oras dahil hindi natutulog ang balita. Mamaya, pagkatapos ng pagtatay at bagong Survivor Philippines Celebrity Showdown.